Na-try nyo na po ba mga mamsi ang lutong ito sa karning baboy? Abay kung hindi pa ay panoorin ang video na ito at ituturo ko po sa inyo kung papaano. Bukod nga po sa napakasarap na po nito sa kanin ay napakasimple lang po neto at ang mura lang po na magagastos dito dahil konting ingredients lang po ang ating gagamitin dito sa ulam na ito. And kung marami naman po kayong niluto nito mga mamsi ay magtatagal po ito ng mga isang buwan basta ilagay nyo lang po ito sa ref. Pero kung wala naman kayong ref, pwede nyo pong stock ito sa inyong cabinet ng mga 2 linggo. Basta po syempre siguraduhin nyo na nakatakip at nakalagay po sa isang garapon na hindi po napapasukan ng hangin. At dito nga po nag-order po ako sa online ng pork ribs dahil dito po sa Malaysia, dahil nga po ito ay Muslim country, so bihira lang po dito yung natitinda ng baboy, kaya naman nag-order na po ako dito sa online. Pag-order ko po ngayon, so kinabukasan po siya, i-deliver na po siya agad. So bali ito nga po pala ay pork ribs and 23 ringgit po yung bili ko dito. And sobrang perfect nga po pala nito sa ating gagawing ulam dahil ito pong ating biniling karne ay meron po siyang konting taba, pero yung taba po nito ay maninipis lamang. Bali yun nga po pala ay hinugasan ko muna at mag-uumpisa na nga po tayo dito magluto. Sa isang kawali nga po, inilagay ko na po lahat ng aking in-order na baboy. Pagkatapos ay naglagay na rin po ako dyan ng mainit na tubig. Para naman po syempre mas mabilis kumulo. At nung kumukulo na nga po, kung mapapansin nyo mga mamsi, meron dyan mga bula-bula. At gamit nga po itong sandok, so tinanggal ko po yung mga bula na yan. Dahil may napanood po akong video mga mamsi na yan daw po ay madumi, kaya naman tinanggal ko na. Pagkatapos nga po yan ay naglagay na rin po ako dito ng bay leaves or yung dahon ng laurel. Naglagay na rin po ako dyan ng pamintang buo at saka naglagay na rin po ako dito ng rock salt or asin. At ang pinakahuling sangkap po na ilalagay natin dito mga mamsi, so bali naghiwa po ako dyan ng isang buong bawang kasi mas maraming bawang po, mas masarap. Ano yung bawang ko nga po pala dyan ay hiniwa ko siya ng maliliit. At yan na nga po ang lahat ng sangkap na gagamitin natin sa ating ulam mga mamsi. O di pa napakasimple ng ating ulam today, pero ito po ay napakasarap po talaga nito sa kanin. Naglagay na rin po pala ako dito ng konting sili. Ito pong sili mga mamsi ay optional lang naman po ito. Kung may kasama kayong batang kakain, ay wag yun na lang pong lagyan ng sili. Para naman po sila ay makakain din nito mga mamsi, diba? At bali nga po pala ito ipapakuluan lang natin ng bahagya at hihintay natin itong matuyo yung sabaw at ito po ay magmamantika ng ganyan. O diba, konting sabaw na lang po ito at konting pakulo na lang ay pwede na po ito. Naglagay na rin po pala ako dyan mga mamsi ng isang kutsarang mantika para po mas mabilis lumabas yung mantika ng baboy. At kung mapapansin nyo, lumabas na po yung mantika ng baboy. So ito po ay ipiprito po natin ng kaunti hanggang sa ito po ay mag golden brown at maging crunchy lang po siya ng kaunti mga mamsi. And kapag po brown na siya ng kaunti at kung mapapansin nyo medyo crunchy na siya, kaya hinango ko na at nilagay ko na nga dito sa ating plato. At ang ulam nga po pala na ito mga mamsi ay magtatagal na kahit 2 linggo. Basta ito po ay nakalagay sa malinis na garapon at ito po ay meron takip na hindi napapasukan ng hangin. Pero ito po mga mamsi, kapag ganito po kasarap yung ulam, ay ewan ko na lang po kung ito ay tatagal pa ng 2 linggo. Dahil kapag po kayo ay nakapagluto at nakapag-try po nito, ay naku talaga namang babalik-balikan nyo po ito mga mamsi. At ito talaga po yung ulam na talaga namang tataob po yung kaldero na kahit po sino ay magugustuhan po talaga. Kaya naman po, itry mo na at subukan mo na rin po ito mga mamsi. Napakasarap.